Hello Capricorn and welcome. This is your reading. Be open-minded, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin lamang. At thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Start na po tayo. Give me the message for Capricorn. Okay, Capricorn, tingnan natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Meron ditong The Hermit reverse, then Page of Cups upright, meron din ditong Ace of Cups upright, merong High Priestess reverse, then meron ditong Ten of Swords upright, okay? Nakikita ko rito, no, yung iba nakakaramdam ng sabihin natin na yung iba merong bagong simula, may bagong relasyon, may bagong romance, at merong pag-ibig na parating masaya, okay? Kumbaga, dire-diretsong kaligayahan, may celebration ka ding pupuntahan, maybe meron pagkikitang muli, okay? And then nakikita ko rin dito na yung iba sa inyo ay kumbaga mag-explore, ayan. Meron ditong offer na palapit sa'yo. Ito yung binibigay sa'yo ni Universe, bagong simula. Kasi, kaya ako magkakaroon dito ng bagong simula. Kasi nakikita ko rito in the past, or pwede rin sabihin, ito yung nararanasan mo, no? Ngayon, yung nalulungkot ka, okay? Meron dito mga taong nalulungkot, or hindi halos lahat, no? Mayroong nalulungkot, then, feeling wasak, okay? Sabihin natin na meron ditong niloko, no? Binitray ng person, binitray ng kaibigan, binitray ng kapamilya, okay? Yung parang, alam mo, yung feeling kang defeat, ayun. Kumbaga, sobra kang sinaktan. Then, makikita ko rin dito, no? Meron din iba sa inyo na bibitter sa'yo, okay? Pwede rin sabihin, kung hindi ko yung ganitong pakaramdam, meron tao dito na na manalita, masakit magsalita. Kumbaga, sabihin natin na meron ditong tao na nagbibigay ng pasakit sa'yo, okay? Di halos lahat, no? Or pwede rin sabihin na nagbibigay ng kasi nakikita ko rito na merong masakit magsalita, nagbitaw ng salita. Maybe merong nagbigay sa'yo ng mga course, sumpa, no? Na pananalita. Ayun nakikita ko lang din, no? Pero ganun pa man, kahit binibigyan ka ng mga ganun masasakit na salita or meron din tong sumpa, okay, merong sumumpa. Ako nakikita. Kaya ka siguro, yung iba sa inyo kaya nakakaramdam ng kalungkutan, parang ayaw mo nang makisalamuha sa ibang kapwa-tao, no? Ayaw mo makipaghalubilo. Kasi meron ditong nagbibigay sa'yo ng sabihin natin nagpapadala, no? Maybe may nagpapalipad hangin sa'yo, or pwede rin sabihin natin may nakaaway ka, nanalita siya ng hindi maganda sa'yo, okay? So ngayon yung salita, yung dila, kumbaga kung ano yung kanyang bigkas ng dila, yun yung masama yung bigkas ng dila niya sa'yo. Kaya yung iba nakakaramdam ng kalungkutan, feeling, alam mo yun, ang bigat-bigat, parang sabihin natin na nakakaramdam ka ng hindi mo alam kung bakit ka nalulungkot. Yung bigla ka na lang malulungkot, hindi mo naman alam kung saan pinanggagalingan ng lungkot na ganon. Maybe meron dito nakikita ko rito na merong curse, no? Curse na binato sa'yo. Itong tao na to nagbigay sa'yo, nakaaway mo siguro to, maybe sa trabaho, pwede rin sa yung person mo, or pwede rin sabihin na
merong nagagalit sa'yo ng lihim na hindi mo alam, mga ganun ba, nagbibigay sa'yo ng ng curse. Maybe ikaw kasi nakikita niya na matayo, maybe may naiinggit, okay, naiinggit. Kaya lang dito, nakikita ko rito na kasi si High Priestess Reverse, hindi mo to alam, wala kang idea na may ganitong nangyayari sa iyo kasi dito kasi medyo sarado pa yung yung isipan mo, no. Kumbaga, kung nakakaramdam ka minsan ng natatakot ka ng hindi mo namamalayan kung saan nanggagaling yung takot mo, lalo na pagsapit ng gabi, okay? Isa rin yung sign. Kung ikaw naman ay parang tipong nananakit ng ulo, nangangati, or something na hindi mo maintindihan kung anong pakaramdam, or minsan ay parang nalulungkot ka na hindi mo mawari kung bakit ka nalulungkot, okay? Ibig sabihin nun, meron sa'yong gumagawa ng hindi maganda. Dahil doon, may pinapadala sa iyong kaisipan, yung mga negative thought, negative thinking, kung baga minamanipula ka, kung baga illusion lang yung ipinapadala sa iyo, dahil doon wala ka namang idea kung bakit mo nararamdaman yung mga bagay ng ganon, kasi nasa isip mo ay baka pagod ka lang or ganyan ba. Pero dito kasi may lumalabas dito na may pandaraya, okay, may gumagawa ng hindi maganda, kaya nakakaramdam ka ng ganitong kabigat-bigat, parang pagod na pagod ka, parang yung energy mo ang bigat-bigat, hindi mo maintindihan na yung sarili. Minsan parang nagpapalpitate ka ng hindi mo maintindihan, natatakot ka, ganyan, hindi mo naman alam kung saan nagmumula yung bakit ka nakakaramdam ng ganun, alam mo yun, nababalisa. Meron kasi sa'yong galit, may gumagawa ng hindi maganda sa'yo, okay? So ngayon, sinasabi dito, kung ikaw man ay nakakaramdam ng mga ganong sintomas, mag-cleansing ka, okay? Kasi meron ditong nakalihim. Ibig sabihin, merong gumagawa ng trickery sa'yo para ikaw, yung mga kakayahan mo, yung mga talento mo, or maybe kasi ikaw tipo na umaangat ka na sa buhay, kumbaga na-express mo yung mga talent mo sa online, social media, ganyan. Then, yung taong ito, nagmamasid sa'yo kasi kilala mo din to maybe na kasi naiinggit to sa'yo, nagagalit kasi umaangat ka nga. Kasi marami kang mga offer dito, may masaya ka, sabihin natin na gumaganda ka, marami kang sabihin natin na maraming nangyayari sa yung bago. Ngayon, ang gusto mangyayari ng tao nito, ma-hold ka, ma-stuck ka sa ganitong sitwasyon ng kalungkutan, kabiguan, yung hindi ka makaahon, okay? Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man, meron naman paraan dyan para maiwasan yung mga ganyang negative na binabato sa'yo kasi medyo mahina lang ito okay? Mahina lang yung yung power ng tao na ito, itong gumagawa ng curse na to. Para mo yan, ma-reverse mo yung curse na yan or something na nagbibigay sa'yo ng mga negative thought na yan, magsindi ka lang lagi ng mga insenso, mga ganyan. Or maaari gumawa ka ng mga protection. Marami naman napapanood niya sa YouTube na mga protection. Pwedeng may mga herbal din diyan. Then mag-cleansing ka din. Pag ikaw ay liligo, maglagay ka ng asin. Or pwede rin naman maglagay ka din ng magsunog ka ng sabihin natin magsunog ka ng white sage, okay, white sage, pang-remove ng mga negative entity, or kung wala ka namang white sage, incense at kamangyan, or kung wala ka pa rin din, yung Chinese incense, maganda yun. Piliin mo lang yung lavender flavor, maganda yun. Kasi nakakapag-remove yun ng mga bad entity na ipinapadala sa'yo, or kung wala ka pa rin sabihin natin na magsindi ka ng dahon ng sibuyas. Then, lagyan mo siya ng cloves. Okay? Whole cloves. Then, pa nga ba yun cloves, lagyan mo din ng incense. So, makakabili ka naman ng mga incense at kamangyan sa mga palengke, okay? Magsindi ka ng tuwing hapon. Kung nakakaramdam ka ng something na ganon, yun lang gawin mo. Or kung wala ka namang cloves, mainam kasi yung cloves. Kasi yung cloves, whole cloves, magical yan. Kumbaga, kontra evil ayan. Kontra yan sa mga negative entity na binabato sa'yo, okay?
o mainam, magsindi ka ng insenso or cloves, no? Pag ganit pumutok, halimbawa, sinindihan mo yan at pumutok yan, lumigitik ng tik, ibig sabihin nun, niwawash out na niya yung negative entity na nasa iyo, babalik yun sa may-ari, babalik yung kusan yung pinanggalingan yan, okay? Pero mas mainam pa rin talaga, magsindi ka palagi ng insenso. At number 1, magdasal, okay? Number 1, walang imposible sa dasal, manalangin ka, lalo na kung dadasalin mo yung pagtitiwala sa Diyos, na andun na lahat. Okay, nandun na lahat sa salita ng pagtitiwala sa Diyos. May isa-search mo din yan sa YouTube, no? Yung pagtitiwala sa Diyos. Meron din dun mga break course sa YouTube, yung mga batingteng, okay? Yung batingteng. Ayun, yun lang yung ko. Yun lang yung mabibigyan ko ng konting na-share ko lang, no? Okay? Then, dito, lumalabas dito, mayroong bagong simula, bagong pag-ibig na magaganap sa'yo. Then, nakikita ko rin dito, mabubuksan dito yung spiritual mo. Okay? Magkakaroon ka dito ng psychic ability. Okay? Kung ikaw man ay medyo sarado kasi yung high priestess mo naka-reverse, so ibig sabihin, hindi mo pa alam itong mga to. So, once na nabuksan yung psychic ability mo, no? Mo siya, kumbaga magigets mo yung mga sinasabi ko kasi sa mga ginagawa mong mga pang-incense na yan, magkakaroon ka ng dyan sabihin natin na magiging aware ka na, okay? Then, nakikita ko rin dito na meron ditong inner voice na magtuturo sa'yo kung ano man yung dapat mong gawin, sundin mo kung ano man yung tatakbo sa isip mo, yung parang, alam mo yun, kasi may gabay ka dito ginagabayan ka sa tamang direction. Then, nakikita ko rin dito na magiging kang masaya, okay? Meron ka din bagong mensahe na marireceive, meron ka matatanggap ditong mensahe. Then, may bago ka ding admirer. New beginning, new romance, happily enjoy. Kahit ikay nakakaranas ng ganito, hindi halos lahat naman kasi siguro makakaranas nito. Yung iba sa inyo nakakaranas siguro nito. At yung iba naman ay merong pagbuntis, may mga masasayang simulain, may bagong relasyon, may romansa at may bagong pag-ibig. Akong nakikita. At yun sa mga taong nakakaranas ng ganito na merong kaaway, mag-ingat ka, yun lang yung sinabi ko, maligo ka ng may asin. Kung hanggat maaari, maglagay ka ng mga protection, yung maigi kasi yung amethyst, pero mas maigi kasi talaga yung magpauso ka. Kasi yung ganyang padala, mga palipadhangan or yung mga nagbibigay ng mga curse, mga ganyan, kulam, ganyan. Kumbaga spirit yung ipinapadala sa'yo. Okay? Meron kasi akong nakita before, nakita ko sa camera ko dyan sa may sa labas, kasi meron ako dyang CCTV, kasi kapitbahay lang din namin gumagawa sa amin, sa akin, ginagawa na ko araw-araw, 3 years na akong ginagawa, pero kita ko talaga yung yung itim na usok dun sa camera na galing sa kanya, as in, kaya lang, ko ba siya na-record, kita ko lang, kasi namangha ako, sabi ko, totoo pala yun. Nagulat na lang ako, sabi ko, ano yun? Kaya lang yung paglabas ng itim na usok dun sa mula sa kanya, merong ibon na sumagalpak na ganon. May ibon talaga na gumanon dun sa itim na usok. Kaya naniniwala talaga ako sa panalangin. Kapag ikaw'y nananalangin, hindi ka maan ng ganyan-ganyan. Kaya kahit anong mangyari, magdasal ka lang. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng mga ganyan, natatakot ka na hindi mo na maintindihan. Nanggaling ako dyan, nalampasan ko yan. Kaya, ang masasabi ko lang sa'yo, magdasal ka talaga at mag-insenso ka araw-araw. Kasi, once na nag-i-insenso ka araw-araw, makikleansing yung bahay mo, papasok ang blessing, magkakaroon ka ng maraming idea, okay? Hindi mabablock yung iyong swerte patungo sa'yo. Kaya, minsan, nabablock yung swerte mo kasi may mga tao inggitero na nagpapadala sa iyo ng mga negative energy na ganyan. Kaya yun lang yung masasabi ko. Mag-ingat, ganun pa man, tuloy pa rin tayo dito. Kaya mas nananalangin ako. Mas nagdadasal ako. Di hanggang ngayon yung gumagawa sa akin, di sakit ng ulo niya sa kakagawa sa akin.
Okay, di ba? Hinahayaan ko na lang siya, bahala sa buhay niya. Kasi ramdam ko naman, isa nga pala meron pa rin na, kung meron kang buto ng sinukuan, makikita man, yan ay nabibiya kapag may gumagawa sa'yo, okay? Kapag yan ay nabiya, ibig sabihin nun, umaatake na yung kalaban. So ngayon, kapag ramdam mo na nabibiyak yan, di magsindi ka na ng incense, okay? Ganun lang yun, para maprotektahan mo yung energy mo, okay? Then, tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Hindi ka naman pababayaan ni God, ng Diyos, basta lapit ka lang. Hindi naman magtatagumpay ang kasamaan. Dahil, yung kasama na yan, may kalalagyan yan. Okay? Ayan, lumalabas nga talaga na may gumagawa, takot din. Sinabi ko, di ba, magdasal ka? Ayan, lumabas, magdasal ka nga, okay? Para magkaroon ka ng kaliwanagan. Ayan. Dahil once na ikay nagdasal, ayun, ang ginagabayan ka naman, magkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Protektado ka. Once na ikay nagdasal, yan lang kasi ang sandata natin sa mga ganyan. Kapag wala kang dasal, mahina yung iyong battle, yung mga, kumbaga, spirit army mo, ganyan, mahina yun kapag wala kang dasal. Pero once na nagdadasal ka, yung mga guardian angel mo, tawagan mo lahat, tawag ka kay God, talagang poprotektahan ka, talagang number 1 yan. Subuko na yan. Dahil dun ako unang naka-experience na nakita ko talaga yung itim na usok na ko. Hindi ko kasi siya na-record, talagang ako'y na-shock. Talagang napatingin na lang ako dun sa itim na usok na papunta sa aming bahay kasi kitang-kita sa CCTV. So ngayon hindi ko naman siya na-record at wala din siyang recording. Ayun, data lang din kasi yung gamit ko ng time na yun. Pero ayun lang yung experience ko, na-share ko lang yung experience ko. Then, basta magdasal ka, manalangin ka. Then, sa nga pala, isa pa rin may bibigay ko din payo, sa ginagawa. Kung maglagay ka ng lemon, yung mga citrus sa bahay nyo. Lagyan mo diakin mo yung citrus mo, then lagyan mo ng asin yung citrus. Hayaan mo lang siya ng 24 hours para yun yung a-absorb ng mga pinapadala or mga negative na iyan na pinapadala sa'yo para matanggal. Isa rin yung tulong din yun, yung mga citrus, o kaya magsindi ka ng mga insenso, then i-release mo daw, tanggalin mo. Kumbaga matatanggalan mo to kasi ang gusto mangyari sa'yo ng kalaban, magiging ganito. Kumbaga, mawala ka sa sarili, mawala ka sa focus. Siyempre, hayaan mo ba yun? Hindi naman, Kaya, habang maaga pa, gumawa ka na ng action. Kasi hindi ka aware dito, Hindi mo alam na ginagawan ka na, okay? Ayun lamang po, tingnan pa natin kung anong mensahe sa'yo. Ayan, kadaldalan ko. Okay, tingnan natin yung mensahe sa ni God, okay? Ayan, sabi niya, I am the good shepherd giveth his life for the sheep. Ibig sabihin, siya yung mabuting pastulan. Hindi niya hahayaan yung kanyang mga pinapastol ay mapahamak. So, ibig sabihin, mabuti ang Diyos, huwag kang mawawala ng pag-asa, magdasal ka at lumapit sa Kanya kasi siya ang tagabantay mo. Yan. Kasi tayo mga tupa lang tayo dito sa mundo at si God ang pastol. Kumbaga, hindi niya hayaan na maligaw ka ng landas. Manalangin at magdasal ka kasi ginagabayan ka dito para lang tayong mga bata na binabantayan. Okay? Ayun lang, lumabas yung prayer. I-release mo yan, tanggalin mo yan. Mag-cleansing ka, then ayun, yung mga sinabi ko. Humanap ka din yung mga pangontra sa YouTube. Marami dyan nagtuturo. Then, bumili ka din ng mga kontra-kontra sa na sinusuot. Okay? Ayun lamang po. Thank you for watching and love and peace.